Sumugod na sa Supreme Court si Dilima pala. Pero kakaiba ngayon yung ginawa niya. Hindi na Duterte ang inireklamo niya. Naku, Junior, lagot ka. O ayun dito sa balita ngayon. Formal nang dinala sa Korte Suprema ang usapin ng kontrobersyal na unprogrammed appropriation sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act or GAA. Naghain ng petisyon sina Congressman Edgar Irese, House Senior Deputy Minority Leader at Representative Laila De Lima. Abo, kinatawa ng mamamayang Liberal Party List upang questionin ang 150.5 billion pondong hindi umano malinaw ang pinanggagalingan at pagkagamitan. Lagot ka, Junior, sabi nila. Bumaliktad na talaga si Laila De Lima. Di nga, seryoso ba talaga yan? Masyadong maaga pa para magbaliktaran. Kasi itong mga politiko na magbago ng timpla ay mararamdaman natin yan pagpasok ng 2027. Lalo na yung mga tatakbo sa 2028 eleksyon. Ang gagawin po ng mga politiko dyan, kung matalino talaga para manalo, titingnan nila kung sino yung suportado ng taong bayan. At alam natin kung sino yan. At yung mga inaayawan ng taong bayan, yan yung kakalabanin na nila. Pero ngayon pa lang, hindi natin inaasahan na si Laila De Lima ganito na ang galawan. Sana naman seryoso yan, De Lima. Para naman may matuwa sa galawan nyo dyan. Ang laking pera na naman yan. Bilyon. Hindi natin alam kung saan gamitin yan. Saan nga ba gamitin yan, Junior? Ha? Saan nga ba mapupunta yan, Junior? Ha? Tapos sasabihin ni Junior, bantayan ang pondo. Yan ang utos niya sa mga general, sa mga bagong general. Bantayan daw ang pondo. Tapos ito, ngayon pa lang, may questionable na naman kaagad. 150 billion yan. O, ngayon, may magagawa ba yung mga bagong general? Bantayan ang pondo ng bayan. Yan po yung sabi ni Marcos Jr. para sa mga bagong general. Ngayon, ito na. Nagsimula na. Tumakbo na sa Supreme Court si Laila De Lima. Ewan ko lang kung may magandang resulta sa ginagawa nila. Baka ngayon lang yan, tapos sa sunod na araw, tahimik na naman. Yung sa PhilHealth nga, anong balita? May desisyon na ang korte na dapat ibalik. May desisyon na ang korte kung anong dapat gawin. Pero may balita ba tungkol dun? Ang tanong, may nabalitaan ba kayong naibabalik na talaga yung 60 billion Tapos sasabihin ng mga loyalista nga, nang dahil kay Junior, nalaman yung mga ganito, mga korupsyon na tungkol sa budget, dahil kay Junior. Dahil din sa Junior nyo na yan, kasama yung pangalan niya, kasama siya sa mga nabanggit ang pangalan, kung ano yung pinagagawa sa pondo na yan, at ang higit sa lahat, siya yung pumirma niyan. Sino yung pinagloloko nyo? Nabuking na nga, gagawin nyo pang bayani. Nabuking na nga, gagawin nyo pang siya yung dahilan. Siya yung nagbuking sa mga buhaya dyan. Hindi nga kayang papanagutin yung pinsan niya. Wala pa ngang napanagot, di ba? Tapos iko-connect na naman sa mga Duterte. Ay, nagsimula yan sa mga Duterte. Nagsimula sa mga Duterte. Pero ang problema na talagang pinag-usapan nung 2025 budget, Duterte na naman. Alam nyo, sa pinagagawa nyo, ito sa mga pumaldo, di umano, ng mga vlogger dyan, sa kapanira sa mga Duterte, hindi nyo na maluloko yung taong bayan. Yan ang dahilan. Kaya ang resulta ng survey, negative na naman. Anong kwenta nyo dyan? Anong kwenta sa pinagagawa nyo? Dito kasi yan. Pagdating sa survey, hindi po kasama ang mga trolls dyan. Organic na nakasuporta sa isang politiko ang binibilang dyan. Kinakausap nila. Kahit ikaw mismo, lumabas kayo, magtanong sa publiko kung sino ba o kanino ba sila nagtitiwala ngayon sa nangyayaring korupsyon. Kanino ba sila papabor? Kanino ba sila papanig? Walang gumagawa sa inyo na ganyan. Ang gumagawa ng ganyan, mga Duterte supporters din na pumupunta sa kung saang publiko na lugar at nag-i-interview live, para walang edit-edit, live, at tinatanong kung sino yung sinusuportahan nyo, kanino kayo naniniwala. Bakit malakas ang loob ng mga Duterte vloggers na ginawa nila yan? Kasi alam nila na
ang mga tao ay gising na. Hindi sila mapahiya dun sa live nila, sa pag-i-interview nila, sa ginagawa nilang kalye survey. Kayo hindi nyo magagawa. Kasi alam nyo, sa sarili nyo, walang wala ang pinagtatanggol nyo. Pero, tuloy-tuloy pa rin. Basta, may ganito. Ayon po dito sa mga nagkomento. Ayon kay Merlita Corbino. Palabas lang yan para kunwari concern sila sa mga taong bayan pero wala din mangyayari. Duda pa rin talaga sila kay Laila de Lima. Ako din, duda din ako. Hindi ko lang alam kung ituloy-tuloy nila o sana maganda naman itong ginawa po ni Laila de Lima. At sana po, suportahan po ito ng mga galit sa corruption ko. No, ha? May iba dyan, galit sa corruption. Pero Duterte na naman ang tinuturo. O sabi ni Belyapat, ngayon ko lang medyo nagustuhan ang performance ni Madam. Medyo pa lang. Laila de Lima, sana makarating to. Maraming natutuwa sa ginagawa mo. Sabi ni Julius Fortune Abila, parang marami-rami na ang bumaliktad. Mas lalo bang dumadami yan? Tandaan nyo, 2027, maglilipatan niyang mga yan. Yan nga, ang sinasabi nilang posibleng ngayong taon na to ay may mapalitan. Totoo kaya yan? Sana mangyari yan. Sabi ni Emmanuel Antipuesto, walang mangyayari dyan. Hindi sila naniwala po dito sa galawan ni Laila de Lima. Hindi natin misisi po yung iba na duda. Sabi ni AGFDL, de Lima, kahit ano pa ang gawin mo, alam ng taong bayan ang galawan mo. Kasi kahit pa paano, hindi na puro Duterte na lang. Hanggang dito natin, Q. Bye-bye.